Mga kabalik, mga ka-Mindshift, may tanong ako na matagal nang nasa isip ko. Paano ba talaga maglilingkod ang isang politiko kung hindi niya pa nararanasan ang buhay ng mga taong dapat niyang paglingkuran? Araw-araw nating naririnig ang mga salitang anti-corruption, para sa mahirap, serbisyo publiko. Pero pagsilip mo sa mga bayan nila, pareho pa rin ang hirap, pareho pa rin ang gutom, pareho pa rin walang pagbabago. Kaya ito may panukala ako. Simple, pero hindi na nagugustuhin, I'm sure. Bago ka tumakbo sa gobyerno, dapat dumaan ka muna sa 5 taong buhay laylayan program. Hindi charity work hindi 2 araw na immersion, hindi scripted poverty tour, 5 taon, totoo, walang daya. Una, minimum wage ang sahod mo. Walang dagdag, walang savings, walang padrino. Pangalawa, basic na bahay. Ordinaryong komunidad, hindi gated, hindi kondo, hindi special housing. Pangatlo, kasama mo ang buong pamilya mo. Kung paano nabubuhay ang karaniwang Pilipino, ganoon kayo dapat mabuhay. Pang-apat, lahat ng gastusin pagkasyahin mo sa minimum wage. Kuryente, tubig, bigas, pamasahe, upa, tuition, pang-ulam, lahat. Panglima, kapag may nagkasakit, hindi ka exempted. Dadaanan mo ang pila, dadaanan mo ang reseta, dadaanan mo ang takot na baka makonfine, pero wala kang pambayad. Pag Pasko, dyan mo mararanasan kung paano mag-ipon para sa Noche Buena, kung paano umutang, kung paano magdasal na sana may mailagay ka sa mesa. Hindi to parusa, hindi to kahihiyan, ito ay qualification. Kasi hindi mo pwedeng ayusin ang problemang hindi mo pa dinanas. Hindi mo pwedeng unawain ang sakit na hindi mo pa nararamdaman. Hindi ka pwedeng magsalita para sa mahirap kung hindi mo pa naranasan maging mahirap. Experience creates empathy. Empathy creates accountability at accountability, yan ang tunay na leadership. Isipin mo kung lahat ng mayor, governor, congressman, senator, pati presidente dumaan muna sa 5 taon na totoong hirap bago tumakbo. Sa tingin mo, magnanakaw pa ba sila? Magpa-SOP pa ba? Mamimili pa ba ng boto? Magpapabaya pa ba sa ospital, eskwelahan, pagkain, trabaho? Hindi. Dahil alam nila ang presyo ng bawat piso. Alam nila ang bigat ng bawat pagkukulang at alam nila ang sakit ng bawat Pilipinong umaasa. Kaya tanong ko sa inyo mga kabalik, mga ka-Mindshift. Sa tingin nyo, dapat ba itong gawing requirement bago tumakbo sa gobyerno? 5 taong buhay laylayan. Tama ba? Para maranasan muna ng mga politiko ang tunay na buhay ng isang ordinaryong Pilipino o isang Pilipinong nasa laylayan. Truth in motion, minds aligned.